Correct me if I'm wrong. Ito yung isang company yung gumawa ng slide sa kanilang office na pwedeng gamitin ng kahit sinong empleyado nila dito. At makikita mo nga dito yung iba't ibang paraan ng pag-slide ng mga tao na ito na halos muntikan pang madisgrasya. Ito naman yung isang company yung nagbibigay ng libreng tubig sa mga tao para kumita ng pera. Sinasabing naglalagay sila ng paid advertisement sa kanilang mga water bottle para makita ng mga tao yung produkto ng mga iba pang kumpanya na ito. At personally mga master ay masasabi kong sobrang convenient nga nito. Ito naman yung isang klase ng tubig na pwedeng kainin na inimbento ng kumpanya na ito. Sinasabing yung reason kung bakit sila gumawa ng isang edible water ay para ma-minimize yung paggamit ng mga water bottle. At yung maganda pa sa edible water na ito mga master ay gawa ito sa seaweed na isang uri lang ng halaman. Speaking of halaman mga master, ay kung sakaling hihiwain mo yung isang dahon at ilalagay sa tubig under the microscope ay makikita mo yung nakaka-fascinate na kayang gawin nito. Sinasabi kasing yung isang dahon ay nagke-create ng bula kapag ginawa mo ito dahil sa oxygen na nilalabas nito. Ayon naman sa pag-aaral ay yung mga halaman na cactus ay kaya din maglabas ng prutas na may similarity sa itsura ng mga sili o peppers. Sinasabing yung bunga nitong mga melo cactus ay may lasa na pinagsama-samang matamis na melon, pineapple at peach. At yung mga prutas nga na ito ay matatagpuan sa itaas na bahagi ng isang melo cactus kung saan tumutubo din yung bulaklak nito na kung tawagin ay Turk's Cup o Turk's Head. Kapag alamang meron ding isang uri ng cactus na kung tawagin ay prickly pear, yung pinamumugaran ng mga insekto na kung tawagin ay coccinelles. At yung mga tao sa Mexico ay hinaharvest yung mga insektong ito para kunin yung kulay pulang tinta sa kanilang mga katawan na ginagamit naman sa napakaraming produkto natin ngayon, kagaya na lang sa mga lipsticks, yogurt, at saka food coloring sa mga candies katulad ng M&M at iba pa. Napag alamang yung kulay na ito ay ginagamit din ng mga tao noong prehistoric times para sa kanilang mga paintings at damit. At ayon sa mga statistics natin ngayon, ay unti-unti nang nawawala yung mga tao nag-harvest nito dahil hindi sapat yung kinikita nila kahit napakaraming company yung bumibili nito para sa kanilang produkto. Yung isa din sa napaka-valuable na resources na hinaharvest ng mga tao ay itong mga sapot ng gagamba para gawing sinulit. Sinasabing yung sapot ng mga gagamba ay kinukuha sa pamamagitan ng rotating device na kung tawagin ay spool. At ayon sa pag-aaral ay kaya lang makapag-produce ng 365 meters sa sapot yung isang gagamba. Sinasabing kahit na mas mukhang makapal yung ating mga buhok kaysa sa mga ito, ay mas mataas naman yung durability nito na halos kasing tibay din ng material na kung tawagin ay Kevlar na karaniwan namang ginagamit sa mga bulletproof vest. Ito naman yung isang lalaki na nakakita ng beehive sa bakuran niya. Sinasabing dahil sa nakaharang ito sa ginagawa niyang trabaho, ay ibinagsak niya yung napakaraming bubuyog na ito para i-transfer sa mas maayos na kulungan. Ito din yung video na nagpapakita ng pagtanggal ng sting ng bubuyog na ito sa daliri ng lalaki. Sinasabing kapag hindi sinasadyang natusok ka ng isang bubuyog ng kanilang sting, ay kusa nilang tatanggalin ito. At kapag tinanggal nga nila ito ng kusa ay hindi ito mag-iiwan ng venom, kaya hindi ito magiging masakit. Ayon naman sa pag-aaral ay kapag tinusok ng mga honeybee yung kanilang stinger sa mga mammal species kagaya natin mga tao, ay mamamatay sila pagkatapos dahil sumasama yung iba't ibang parte ng katawan nila, kagaya na lang ng kanilang digestive system na naka-attach nga sa parte na ito.